Hi guys, kumusta kayo guys? Mayroon akong isi-share guys na isang sira ng Hisense na 40 inches. Sabi na may-ari guys ay napapanooran naman nila mga 10 minutes hanggang 20 minutes napapanooran nila. Pagkatapos nun, namamatay na lang daw guys yung picture, tapos sounds na lang titira. Sa totoo lang guys, nakarang araw pa to sa dumating, ito sa maasikaso. Pero naobserbahan ko naman sa guys, ganoon nga sa guys, namamatay pagka siguro mga 15 minutes yata yun. Subukan natin na alamin kung ano yung sira. So ito pala yung kanyang guys, ito yung kanyang model. Ayan guys, umpisa na natin. Pero bago yun, intro muna tayo. Bubuksan ko ng diretso guys kasi na-testing ko naman na siya. Wala talaga siyang picture. So buksan ko na diretso guys. Alamin na natin yung alamin natin yung sira. At ito troubleshoot natin. So ayan siya guys, ayan na yung kanyang loob guys. So may napansin na kagad ako guys. Yung mga capacitor ay mayroong mga lumubong capacitor. So ayan, pakita ko lang sa inyo guys. So kung napapansin nyo guys, yung 470 by 10 volts maliit, ito siya guys. Ayan, napapansin nyo ang ilalim na lumabas na yung kanyang rubber. Ayan siya guys, lumabas na lumabas na yung kanyang rubber. Tapos itong isa lobo na rin siya. Tapos yung main filter ng inverter, ayun, sa baba lobo na rin. So kumpirmado guys, malamang yan lang ang sira niya kasi namamatay yung backlight pag mga ilang minuto habang ginagamit. So malamang kinakapos na yung supply sa ating ECR ito, at yung sa supply din dun sa driver niya, baka kinakapos niya kaya nagsa-shutdown na lang yung yung operation ng inverter section natin. So kaya namamatay yung niya, yung backlight guys. Malamang yan lang yung problema niya. So papalitan natin yan. Tapos ito, papalitan natin tong dalawa na to. So ito na yung papalit natin guys. So yung sira kanina 470 by 16 volts, ayan, ito yung lumubo na. Ayan, ito yung lumubo na guys. Tapos ay papalit natin ito 470, diba yun? Ayan, 470 by 25 volts. So yung isa naman guys 470 by 10, 470 by 10 volts. So papalit natin
470 by 25 volts na rin guys. Ayan, para may allowance siya. So okay lang siya guys, kahit kahit mataas yung voltahe. So tapos yung 33 by 200 ang sira. Ayan, so papalitan na natin ng 47. So ayan siya guys, 47 by 200 volts. So okay lang din yan siya guys. Mas mataas yung microfarad niya. So ano naman siya, filter capacitor lang naman siya. So okay lang yan siya guys. So kakabit ko muna guys. I-testing natin. So ayun na siya guys. Obserbahan ko na lang sa muna sa guys bago ko takpan. So para sigurado. So dahil pinalitan natin yung mga kapasitor, so kailangan natin obserbahan guys para malaman natin kung hindi na siya mamamatay pagkalipas ng 10 minutes hanggang 20 minutes. So malamang guys, yun lang ang sira niya kasi ano naman siya, nakikita naman natin na drain na yung mga kapasitor. Obserbahan pa rin natin guys para sigurado, para hindi tayo mapahiya sa customer. So lagyan natin ng guys, lagyan natin ng signal. Yan siya guys. Okay naman yung picture niya. Wala namang problema sa kanyang picture. Yan. Few moments later. So guys, ito na. Obserbahan ko na lang siya. So antayin natin mamatay. Kung sana naman hindi na siya mamatay. Pero ano naman siya guys, naobserbahan ko na kanina at tuloy-tuloy naman na siya guys, hindi na siya namatay. Kaya tinakpan ko na rin. Tapos ito, obserbahan ko pa siya ulit. So titingnan natin kung kung tuloy-tuloy na yung kanyang power, hindi na siya mamatay. Hanggang dito na lang muna yung aking video. So
Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe guys sa aking channel ay subscribe na kayo guys. Mas marami pa akong i-share sa inyo na mga tutorial tungkol sa pagre-repair ng mga appliances guys. So at paki-share na rin guys para makatulong tayo sa iba. So lalong-lalo na yung mga nag-uumpisa pa lang na mag-repair o yung mga nag-aaral pa lang. So ayun, salamat. God bless.